A few moments later. Ngayon nasa ano pa tayo, city. Kitang-kita yung bundok. Ayan yung magandang spot kasi pag nasa bundok yung tower, pababa yung signal, kuha na lahat. Lahat ng area or any part of the city, kuhang-kuha. So yun oh. Ayun yung bundok, yung tip ng bundok dyan, kung saan may ano na ulap sa taas, yung pinaka tip niyan, andyan yung tower natin. So yan yung bibisitahin natin, yan yung pupuntahan natin. Kasi nga ayan oh, yung nasa left side pala. Ayan. Yan yung pupuntahan natin kasi isa sa ating subscriber na nag-request na i-vlog natin kung ano yung mga gagamitin natin na equipments pagka tayo ay nag full off grid o yung ating relay station o di kaya ating base o di kaya ating station is naka full solar. So sa sinasabi niya, meron daw siyang power beam. Review natin mamaya, check natin yung comment niya. Meron din siyang Gen 2 at I think isang modem. So tara guys, sabayan nyo kami sa ating journey ngayon, sa ating vlog. So ito yung magiging content natin for the day. Yung ipapakita natin yung mga equipments na gagamitin sa kanyang pagsiset up ng solar. Okay? Model of buko juice. Guys, bago natin puntahan yung ating tower, eto, dinaanan muna natin yung ating pisonet dito sa areang to. A bit heads up lang, etong areang to is a dead spot, walang signal, 0 bars, any telco, smart, globe, TM, TNT, wala talaga. Kahit dito, wala ditong walang signal. Kaya dito pinasok natin point to point or P2P. Tapos yung tower natin andun sa kabila, yun yung pupuntahan natin mamaya. So yung tower na yun yung susupply sa dito na area. Kaya sinabayan na natin ng pisonet, mga PCs. So tingnan nyo guys, for few days only, few days at least, meron tayong sales, diba? Ilang araw lang yan, puro 5 piso na luma at saka bago. Tapos may nagpapalit na ng papel, nagpa-point sila. Ito more or less nasa almost 2K na siguro to, more or less, or 1.5 to 2,000 itong So at least malaki yung kaka natin, siguro few months natin or 1 month natin bago natin i-harvest. So that's it. Tara guys, punta tayo sa tower. Ito na sa ating pwesto, sa ating tower. So maglalakad muna tayo ng ilang minutes na medyo madugong lalakarin natin dito ngayon kasi nga umulan. Kaya ayan, madulas at basa ang daanan. Oop. Guys, papunta kami ngayon sa tower. Medyo mahirap yung daanan. Wait, baliktarin natin yung camera. Shift mo yung camera sa harapan. Front view mo, pakita mo. Sandali lang. Ayan, di ba? Kailangan natin ng payong. Ano yan? Support. Ayan, ganyan natin kamahal yung ating mga subscriber dyan. Kahit mahihirapan tayo o nahihirapan tayo, talagang pupuntahan natin yan. Lalagyan natin ng konting effort para syempre kayo mag-enjoy habang nanonood. Okay. Ayan, eto guys is nasa tayo, tip ng bundok. So dito guys, papakita ko muna sa inyo yung ating pwesto. Ito ay overlooking na. Ayan ito yung tower natin. Ayan. So dadaan muna tayo dito. Ayun dito sa gilid. Wow. Ayan, pang na dyan. Humihingal ako guys. Oh, di ba? Ayan, pang na dyan hanggang dun sa baba, pang. So ayan, mga bundok dyan. So ito literally pinapalibutan ng bundok. Pero like I said guys, ito is lang to, relay station natin to. Ayan, meron tayong dalawang lap 120. Zoom natin. Ayun, dalawang lap 120, tapos isang light beam Gen 2.
Tapos yung ating solar panel, ayun guys, andoon sa taas. Pinaka-tip ng ating tower. Sipin nyo yan ha. Talagang nilampasan niya yung bagyong Odette. Hindi siya natinag. Kasi dati, talagang nag-aalala ako dito guys nung bagyong Odette kasi maling-mali naman kasi nilagay ko sa taas tip yung yung ating yung solar panel kasi mahahagip ng ng syempre hangin. Pero hindi naman siya ganoon ka literal na malakas hangin dito kasi nga sinasabi ko sa inyo, ayun sa likod mataas na bundok hanggang doon sa paligid. Talagang bundok na nakapalibot sa kanya. So yung hangin literally hindi siya diretso sa ating solar panel. So ayan, so yun luckily nalampasan niya yung ng bagyong Odette. So bibigyan muna kayo ng hints dito sa ating tower. Ito ay gamit natin na alambre is gauge number 12, okay? Tapos yung tubo 1 1/2 na schedule 40. Ayan, eagle. Kasi talagang hindi ako gagamit ng China kasi safety first. Ayan yung number 1 kasi tayo din naman yung aakyat dito sa mga tayo din gumagamit sa atin naman. Tapos yung ating climber, ayan, meron tayong climber na syempre nasa pangangalaga natin. So dapat yung safety first. Okay? So eto guys, talagang nag-effort kami na umakyat ng bundok para sa videong to, para sa ating tropa dyan na nag-comment na gusto niyang makita kung paano natin i-set up ang ating tower na naka-solar. So heads up lang guys, dito is may naglagay kami ng backup na power o kuryente for the meantime. Okay, kasi i-upgrade ko pa ang battery dito kasi ilang AH lang to. So basically dati lang to isang Gen 2 tapos isang lap 120, kayang-kaya lang dati ng aking battery dito. Pero kalaunan, yun nga kasi nagdagdag tayo, syempre yung consumption niya is mag-iiba din. And then syempre dito sa bukid o sa bundok, mabilisan umulan dito. Minsan di mo akalain kasi sa city mainit. Gaya nito, ayan bumuhos na naman ang ulan kasi makulimlim. Doon ka muna sa bahay doon. Doon ka muna silong. So ayan kahit umuulan guys, silipin natin to. Bubuksan natin. Ayan. Wait, baka may ahas dito guys Wait, wala namang ahas, diba? Okay. So ito yung setup natin guys. Ito yung mga kakailanganin mo sa iyong setup. Kailangan mo ng charge controller. Ayan, ito yung tumatanggap ng power from solar panel. Tapos siya yung magsiset ng charging voltage para sa ating battery. Tapos kailangan mo rin ng mga POE. Syempre may POE yung yung antenna mo. Bibiyakin natin yan. Gagawin natin yung DC. Okay? So hindi siya magre-rely ng 220. Tingnan mo dito guys. Tingnan nyo guys dito sa lalim So wala siyang 220 input. Ang kailangan mo naman, number 2 na bibilhin is buck converter. Ito yon. Huwag kang mag-aalala, ilalagay ko sa link yung na ito, description. Kung sa description ilalagay ko yung link para makikita mo yung store kung saan to pwedeng bibilhin. Ayan nakasilong ako sa takip ng ating na patch panel kasi umuulan na. Ay Diyos ko po, wrong timing yung pag-akit ko sa bundok. Hindi na, is napakainit guys, ngayon umuulan na. So di ba guys, yun lang yung mga kailangan mo. Battery, ito sa likod, ito yung battery natin. I think 60 AH ata to. I'm not sure na matagal na kasi hindi ko na makita na sa likod ng yung specs nito. So basically ang kailangan mo dito pag kayo nagso-solar is at least na solar panel na 200 to 300 watts. Okay? Tapos yung battery ninyo at least 100 AH. Question, bakit at least 100 AH? Kasi pag 100 AH, mas matagal yung kanyang life o juice, mas marami yung kanyang nabibigay na power. Okay? So, mas malaki yung AH, mas malaki or mahaba yung time of usage.
Diba? So pagka marami ka ng load o halimbawa marami ka ng radyo, mga PoE, antena, mas magko-consume siya ng maraming power o AH. So gawin mong 100 AH yung battery mo. Or kung kaya mo gawing 200, mas maganda. Or 150, pwede din. Basta at least range of 100 AH para kahit papaano pagka ganitong panahon, ulan, mayroong kang may kasangga ka kasi may juice o may power yung battery mo. During during hot season or di ba kaya yung tirik na tirik yung araw, magcha-charge naman yan eh. Maganda yung charging niya. So nasa-store yung power doon sa iyong battery. Ayan. So uulitin ko guys ha. Charge controller, yung nasa taas, kailangan nyo rin ng solar panel sa ating tower. Okay? Tapos yung PoE nya, bibiyakin nyo into DC mode. Tapos buck converter, ito ay step up from 12 volts, i-step up nyo into 24 volts. Okay, sana klaro po yan guys ha. So basically, ito po yung nagdodraw ng power sa baterya. Ayan, ang 12 volts. So dito nag-i-input yung ating 12 volts. Tapos yung output nito magiging 24 volts. Okay, so yung 24 volts, yan yung magsusupply ng power dito sa ating PoE. Kasi yung mga Ubiquiti product, gaya ng nasa sayo dyan guys, ang yung nasa sayo dyan, PBE or Power Beam Gen 2 gamit mo, ayan, 24 volts ang kailangan yan. O di kaya yung mga lap 120, lap GPS, okay, Power Beam, Light Beam Gen 2, ang kailangan mo is 24 volts lang. So ang bibilin mo, yung buck converter na step up from 12 volts to 24 volts. Okay, isa pa. Kailangan mo rin is yung switch hub. Ito. Ang binili ko na switch hub guys is gigabit rin yan. Kasi pagka relay ka o tower ka, dapat ka gumamit ng gigabit switch para mag 1000 Mbps yung capacity ng LAN ports ng iyong network. Kasi dito sa mga Gen 2, ito, mga gigabit yan, ang LAN tunnel niyan is 1000 Mbps. Pagka yung mga M5, 10/100 lang. So, ideal na ito rin gamitin mo na PoE. Okay? So, dapat kapares niya ay gigabit. Ito, murang-mura lang sa Shopee. Ilalagay ko rin yung link. Nasa 400 or 500 lang pesos. Kasi ito is plastic lang. Ayan. Tapos nasa port niya ang siguro 5 port lang yan, 5 ports. So sufficient lang o enough lang sa aking setup, but depende sa setup mo diyan kung ano yung setup mo. Syempre magba-vary yan. So eto, ang input neto is 5 volts. O ulitin ko 5 volts. Kaya itong pinili ko kasi ito yung power niya na dinodraw is just 5 volts, matipid sa battery. So, paano ko pina-power up? Kasi dito, 5 volts yan, di ba? Yung supposed to be ang dulo neto is 220. Ginawa ko, pinutol ko yung wire. Ayan. Tapos, yung mga USB cable, meron akong patch panel dito na gaya ng pangsasakyan. Na-order din yan sa Shopee. Ganito. Meron siyang 5 volts na USB port. Nagputol ako ng USB. Ay, ganyan. Tapos, yung plus minus niyan, iterminate ko dito sa switch hub. Ayan. So, di ba 5 volts lang yung consumption niya. Napakatipid. Alright. So, eto dito sa gilid, meron pa akong isang PoE. Ayan. Dito sa lalim. Ayan. So, lahat ng lahat ng PoE ko, pinadaan ko dito sa buck converter kasi 10 amperes ang kaya nito, ang capacity ng ating buck converter. So, hopefully nakuha mo 'yon kung paano ito sine-setup. Ayan umuulan pero pumapalo ng 13-14 volts yung input. Not bad, di ba? So kasi ang nangyayari dito ngayon guys is nag-back up ako ng charger. Ayan, ito yung mga charger ng pangsasakyan para during rainy days gaya nito, walang masyadong init ng araw, ang bumobomba o ang pumapalo is ang charger ng battery. Okay? Tandaan nyo yan, charger ng battery. Tapos pagkagabi, ang nagbobomba din is ang charger. Pagka umaga, yung solar na yung bumobomba. So literally guys, dinidiretso ko lang to, yung battery charger, diretso sa battery. Tapos, question, pwede ba ipagsabay ang battery tapos may solar? I mean, pwede ba ipagsabay yung battery charger tapos may solar ka naman? Yes,
pwede kasi ito ay may independent independent or intelligent yan. Tapos ito naman is intelligent, may charging setup siya na pagka nababasa niya yung battery, pagka puno na, syempre magsa-stop charging yung solar natin. Pagka ito naman yung charger ng battery, pagka nakukulangan yung power, saka naman siya nag-activate o nagdo-draw, or not nagdo-draw, nagbobomba ng charging. So vice versa yung dalawa, salit-salitan lang, alternating. Pagka anyway, independent silang dalawa. Pag na-sense ng controller na puno na yung battery, hihinto yung charging. Pag na-sense naman ng charger ng battery, pag na puno na, hihinto din yung charging. So hindi siya risky sa ating equipments, hindi siya risky sa ating battery. So healthy yung ating battery. Alam nyo bakit? Kasi hindi siya nag-drain, hindi siya bumabagsak ng 10 volts. Take note, huwag nyong ugaliin na magbagsak ng at least 12 volts ang inyong system. Gaya nito, naka 14 volts ako ngayon. Huwag nyong i-draw until 12 volts kasi may tinatawag tayong DOD. Okay? So dapat ma-maintain natin yung DOD niya. Halimbawa mga gel type, lead acid, nasa 12 volts lang. Huwag kang babagsak. Siguro minsan 11.5, okay lang yan. Pero huwag mong paabutin na 10 volts na totally drain. Masisira at masisira ang buhay mo. Masisira yung battery mo, guys. Ayan. So eto, so since andito na tayo, guys, i-discuss ko na rin yung mga ginagamit ko na Cat6, mga pure copper, okay? So Cat6 talaga nagamit ko para lalabas yung 1000 Mbps. So ayan. So dito meron akong ano diyan, patch bay o terminal block. Yan yung direkta sa battery para pag kailangan ko mag-patch ng plus o minus, hindi na ako papatch dito sa ating battery, doon na sa terminal block kasi meron ng mga screw. Ayan. So dito, extension, nag-set ako ng extension wire doon sa ating labasan para pagkakailanganin natin, pwede tayong mag-plug. But then, di naman siguro natin kakailanganin yan in the future kasi pwede naman to talaga off-grid. Ayan. So ulitin ko, guys, nag-temporary lagay ako ng charger, tapos nagpagapang kami ng extension for the sake na ma-compensate yung ating power. So like I said, 100 to 200 AH na battery mas maganda. Okay? So 100 to 300 watts naman na solar panel, yun yung maganda. Okay? Etong ating charge controller, ito ay MPPT solar charge controller, pero China yan. Huwag kayong maniwala, hindi yan maximum power point, ano tawag dyan, MPPT. Hindi yan MPPT. Talagang ano lang yan. Ito ay 100 AH na capacity or 100 amperes ang kaya na ito ma-manage. So at least 100 amperes, but then relay station lang naman to. Magagaan na load, ayan, hindi mabibigat na load. So pwede lang tong ganito, mga bibilhin mo, mga China. So, pag malaki ang setup, gaya ng aking ibang tower, malaki ang setup, iba din yung aking mga charge controller doon. Mga SRNE na ginagamit ko. So, ito is just one example na aking tower sa, syempre, sa bukid. Ayan o, bukid na bukid. So, tingnan mo yung ating mga banting o yung alambre, puro na may halaman sa gilid, di ba? Ayan o, lalapitan natin yan. Guys, hopefully nasagot ko yung yung mga katanungan mo kung ano yung mga gagamitin natin, at I hope may napulot ka sa ating video ngayon. Ako nahihiya. Ay, nako. Oops. O ayan, iangat natin konti. Kasi umuulan, 'di ba? Mas interesting pag ganito, lalo tayong nahihirapan, mas maganda. So ayan, hindi siya pinaka the best cable management na nangyayari sa buhay mo o buhay ko. Hindi yan pinaka magandang cable management. Sige lang, at least gumagana siya. Ayan, di ba? So pasensya na, medyo natagalan yung ating video kasi medyo na busy tayo, nag-divert tayo konti, lumihis tayo ng vlog natin kasi binubuhay natin yung ating mga pisonet dito sa bukid. So anyway, pagka meron kayong question, guys, pagka meron kayong question regarding solar setup ng inyong mga relay station, feel free, okay? Feel free to comment sa ating sa ating video. Hangga't kaya ng ating alam, at kung pwede kong masagot, sasagutin ko kayo, guys, ha. So ayan, napakaganda ng view. Ayun ba? Kahit na nasa tayo, tuktok ng bundok,
tuloy ang laban. Masarap yung buhay dito guys. Ayan. So, bibigyan ko kayong overview. Etong tower na to, ito yung nagsusupply sa this part ng mga syempre part of the mountain. Iba din yung doon sa dulong-dulo kung saan to kinuha yung ating signal. Meron din akong tower din doon sa dulo ng bundok. Another part of the mountain again. Meron dong bundok, meron tayong tower. Tapos kabilang bundok naman, meron tayong tower. Meron din tayong tower sa ibang bundok. So literally kung nasubaybayan yung ating channel, yung ating vlog, most of the parts ng ang bundok, siguro 98% covered na natin. So kahit saan ka magpunta dito, pwede ko kayong kabitan ng internet. So every tower natin may corresponding relay station siya, may mga relay tapos fiber optic din. Ayan, so ibaba na natin to kasi medyo hindi na ganun kalakas yung ulan. Pwede na. So kakaykayin ko muna ang ating setup para ma-check na rin natin. Oy. Ayan. 14 volts. Okay. So makikita mo dito, wait lang ha, ilipat ko yung camera. Kung makikita mo, nakabukas yung yung load side. Ayan. So kumakain ng power 'yan kahit wala tayong nakatusok dito sa load, tama sa load. So bypass natin 'yan. Tanggalin natin yung power ng load side. Ayan. So pag papatayin mo yung load side, dito lang sa menu, pag makita mo yung load na sign na yung may ilaw, gawin mo lang tong 0. Ayan. Kahit 11 volts, wag na nating i-0, kaya ganun na, 12 volts na lang natin or 11 volts para hindi siya nagdo-draw ng power. Tapos hold press yung menu. Ayan. Balik tayo sa display. So anyway, pwede namang i-engage, disengage dito yung load side. So eto guys, ito yung ating PoE once again ng ating Gen 2, yung tumatanggap ng ating signal from other mountain, other side ng bundok. Tapos eto naman yung mga ginagamit ko na PoE. Ito yung pang light beam Gen 2 na PoE, sinalang ko sa LAP 120. Pwede lang yan guys, pwede lang gamitin yung LAP 120. Ayan, pinatay ko na lang yung load. Pwede naman dito on or off. So patay na yung load side. So that's it. Not much dito sa ating sa ating setup. Ayan. Tingnan yung paligid guys, punong-puno ng malalaking bato. Ayan. Green na green yung ating paligid. So ikutin natin yung yung ating camera para nakikita nyo yung ating view. Ayan. So dito lapitan natin yung natin sa ating banting. Ayan may mga damo-damo na. So dito guys sa ating lalim, naghukay tayo dyan ng at least mga siguro hanggang dito na lalim. Tapos may semento, may matting din yan. Tapos nakahook dyan. So talagang solid na solid yung ating tower. So ayan guys overview sa ating tower. More or less ito ay 80 feet. 80 feet ang ating tower. Ayan. So 80 feet, ito ay 4 na tubo na ginagamit natin. Ayan, so sarado natin yung ating patch panel. Temporary lang tong natin. Not really temporary, hanggang hanggang matapos ito talaga magiging niya, patch panel. Kasi for protection lang ng sa basa na dapat walang tubig na papasok. Ayan. So anyway dito, wala namang mga tao na pwedeng maglaro-laro dyan kasi syempre nasa tuktok ng bundok, wala namang hindi maglalaro dito, unggoy. So ayan yung tower natin. Okay, yan guys, papakita ko lang sa inyo bago ako bababa sa bundok yung pinaka best part na gusto naming mag-asawa pagka kami pumupunta dito sa bukid. Okay, so habang papunta kami dito dumadaan, ito yung pinaka gusto ko talaga guys. Tingnan nyo, yan, tara. Yan, check nyo guys. Kaya guys, di ako nagsasawang mag-invest dito sa lugar na to kasi every time na pumupunta ako dito sa bukid, ang daming view
na nakikita namin. So, syempre, kahit pagod tayo sa trabaho o di kaya sa ating mga vlogs, yung ating mga journey, pero at the same time, nag-e-enjoy tayo kasi para tayo nagbabakasyon, di ba? So, ulitin natin guys, tingnan mo ulit yung ating view, di ba? Doon sa baba, andyan yung hot spring, andyan yung falls, may falls dyan, may hot spring, tapos yung ibang parts dyan, mayroong mga magagandang tanawin, magagandang mga cafe. Okay, that's it guys. Tapos na ating vlog. Wag na nating masyadong pahabain to. I-end up natin to ang aking vlog or content for the day by saying it has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.